Naku po mga kababayan, matindi po itong pahayag ni dating Congressman Mike Defensor. Naku, hindi daw matatakasan mga kababayan itong paglabas ng tinatakpang korupsyon ng ating gobyerno at hindi daw ito mapipigilan mga kababayan. Kumbaga sa isang baho ay sisingaw at sisingaw daw ito mga kababayan. Ayon po yan kay former Congressman Mike Defensor. Ito, pakinggan nyo po ang kanyang pahayag dito sa ating gobyerno sa Pilipinas na talamak talaga ang corruption mga kababayan. Ito na po. Bitiyan ko, Mm. nag-confirm na dyan. Actually, siyempre, naaawa din ako kay Yusek Undersecretary Claire Castro kasi ang hirap talagang magsinungaling eh. Ang hirap talaga na magsalita ka ng para bang pinagtatakpan mo na lang Naku, kung ano naawa talaga na nangyayari. kay Kasi, Claire. klaro, sinabi niya ni Senator Lacson. So, di ba, kung talagang sinasabi na walang ebidensya, si Senator Lacson na ngayon nagsalita. Merong ginawang affidavit si Yusek Bernardo, sumulat sa kanya at sinabi niya to. So, napakahirap talaga ng trabaho niya. Nakakatulong ba to? Siyempre hindi. Kasi parang lumalabas talaga at nakikita naman ng taong bayan na pinagtatakpan lang yung kasinungalingan. Hindi ko alam paano nilang pagtatakpan to ng tuloy-tuloy. Dahan-dahan na uungkat to, nakikita to ng taong bayan, nababasa, naririnig. Hindi nila mapigil. Di ba? Parang MJ, Admar, parang kala mo, tumahimik na. Biglang, eto na naman, may lumabas. No? Hindi natin malalaman. Baka bukas makalawa si Yusek Adrian Bersamin magsalita tungkol dito. Kung sila ay runner lang at talaga nagdi-deliver lang naman sila ng pera, pagpalagay mo na, kahit na siguro nakakuha sila kung ano man, no? Kung konti o ano man, pero hindi sila yung pinaka-beneficiaryo nung nangyaring korupsyon, nung nangyaring nakawan. If at all, runner lang sila. Tsaka kung tutugma mo, MJ Admar, di ba yung pinag-usapan na 100 billion na sinabi, o para sa Pangulo yan, ilagay mo yan dyan, tumutugma eh. Sinabi na rin ito ni Yusek Bernardo na yun nga, meron talagang 81 billion na pondo na siya nag-ayos, tapos meron pa kay Secretary Manny Bonoan na siya rin na nag-ayos. Grabe mga kababayan, matindi po itong pahayag ni dating Congressman Mike Defensor. At naawa na nga siya kay Auntie Claire. Let me respawn in Rome, please. Yes! Our city currently has a population of 9. Makokonekta mo ba, Kong Mike, yung nabanggit ni Congressman Ege Erice, ni Congressman Antonio Tino, kasi parang 5 daw sila ng mga mambabatas na parang inibita raw ni Congressman Liviste, no? At doon yung sinasabing secret convo, matagpi-tagpi mo ba yon doon sa mga nabanggit ni Undersecretary Bernardo na parang binabaliwala noong mga unang mga investigasyon, Kong Mike? Actually, Admar, ako mismo, nakita ko yun at nabasa ko at narinig ko rin yung video. Nag-usap kami ni Congressman Liviste, siguro mga 2 linggo nang nakaraan, at ako din mismo naging saksi doon sa mga ipinakita niya. So ako, may personal knowledge doon sa mga ipinakitang text at video messages ni Congressman Liviste. Pero tama yung binanggit mo, Admar, di ba kung naalala mo, actually no less than Senator Ping Lacson ang nagsalita dito. Kasi nung magsalita si Saldico, sabi ni Saldico noon, siya daw yung nagbigay ng 25 billion. Agad-agad sumagot si Undersecretary Bernardo sa isang sulat na binigay niya kay Senator Ping, na ito naman ay officially dineliver sa isang privilege speech ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, yung 100 billion, 81 billion doon ang DPWH. Yung 19 billion, yung 19 billion, sabi niya, sa ibang mga proyekto yun, hindi naman sa DPWH. At mula doon, 51 billion ang mismong inayos ni Undersecretary Bernardo. Kasi parang ang lumalabas sa speech ni Senator Ping, parang sinasabi niya, walang alam ang Pangulo. Ginamit yung pangalan niya ni Yusek Traigib Ulaybar at ni Yusek Bersamin, at sinabi nga na yon, may delivery na pera na umigit kumulang 8 billion pesos. So, official records yan. Nagsalita Senator Ping, tapos yung pinapakita ni Congressman Liviste, talagang tugma.
wala namang walang masasabi nating hindi totoo o labas doon sa mga pinag-uusapan. Ang sumagot nga Saldico doon sabi niya hindi totoo yan. Sabi niya iba pang pondo ang pinag-uusapan daw ni Yusek Bernardo. So parang nagkaroon pa sila ng pagdebate tungkol doon sa pondong yun. Pero ang mahalaga, sa nabanggit mo Admar and MJ, na mismo sa speech ni Senator Lacson, nabanggit niya na yun. Kaya dapat ipursuy ang investigasyon na yan at yung hawak ni Congressman Leviste ay pagpapatunay lamang doon sa mga nabanggit na delivery ng pera. Ang tanong, Kong Mike, sino ang mag-iimbestiga? Meron pa bang tingin mo magkakaroon ng legit na talaga na resulta? Kasi sa Senate Blue Ribbon, marami mang ng mga nabanggit din si Congressman Egay Erice. In fact, meron na nga silang committee report, no? At nabanggit na parang wala doon ang yung involvement ng Pangulo. Hindi rin nababanggit din ata yung pangalan ni Bersamin for further investigation. Sino mag-iimbestiga dito sa Ombudsman, sa ICI, sa Kamara? Meron pa bang mapagkakatiwalaan na legit talaga, na credible yung magiging resulta at walang papanigan? Tama yung binanggit mo na yan, Admar. Kasi kung sa akin lamang, kahit na nga hindi ako investigador, nakikita ko na di ba? Nagsalita si Senator Ping tungkol dito. Binanggit din to ni Yusek Bernardo sa isang affidavit niya o sa sulat man niya. And officially, binanggit na rin to ni Congressman Leviste, Congressman Tino. So, ang tanong nga, kasi parang tuwing meron pupuntahan yung investigasyon, natatamaan si Speaker Martin Romualdez o di kaya tatamaan si Pangulong Bongbong Marcos, humihinto at nawawala o hindi na natutuloy yung investigasyon. Kaya ako, para sa akin, Admar, alam mo, nakakalungkot isipin kasi nga parang kompromiso yung mga institusyon. Yung ICI, talagang wala ka namang asahan. In fact, as early as December, nagsabi na yung abogado ni Speaker Martin na walang findings ang ICI ni investigasyon. Sabi ni Secretary Vince dati, meron daw. Pagkatapos, wala naman tayong nakita, maging sa Blue Ribbon Committee report. So sa ICI, sa Blue Ribbon Committee, wala tayong makita. Sa Ombudsman, kasi di ba sa Ombudsman naman sana, tinitingnan natin yung mga final nila mga kaso. Yung ba'y magpapatuloy pa? Kasi hanggang doon na lang si Saldico na lang yung pinaka-mastermind na lumalabas. In fact, kahit na nga sabihin mo na, sige, sabihin na natin, mastermind Saldico, paano itong kay Trigib Olaybar? Paano itong kay Yusek Bersamin? Ganun na lang ba na yung 8 bilyon na binanggit na delivery ng pera, may armored van pa na binabanggit, talagang organisado katulad ng mga binanggit ko, yung nakawan, magmula sa budget, pati yung delivery, may mga armored van pa, nakikita sa Diamond Hotel, binanggit siya ni Yusek Bernardo, parang binali, wala nang pinagpatuloy doon sa mga investigasyon. Yan ang nakakalungkot. Pero sabi ko nga, Admar, MJ, hindi naman natatapos dito ang ating bansa o hindi naman natatapos ditong usapin ng hustisya. Tama. Darating din ang panahon, maungkat lahat yan, makikita lahat itong mga nakawan na nangyari, sino mga involved, sino mga delivery ng pera, magkano ka lang nakuha. Kaya nga yung binabanggit ko dito sa mga grupo nila ni Secretary Bersamin, ni Secretary Pangandaman, at lalo itong dalawang bata, si Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trigib Olaybar, magsalita na sila. Kasi aabot at aabot din sa kanila yung kamay ng hustisya. Aabot at aabot din sa kanila yung investigasyon. Maaaring hindi ngayon, maaaring sila makalusot, pero paano 2 taon mula ngayon, pagka nag-iba ang administrasyon, at wala akong sinasabi kung sinong Pangulo, pero tingin ko kahit sinong administrasyon ay talagang titingnan to at aalamin kung sino talaga involved. Kawawa naman yung mga bata. Kung wala silang alam, ngayon pala magsalita na sila. Kong, good evening. Si MJ po ito. Sir, do you think nakakatulong itong mga sagot ni Yusek Claire Castro doon po sa communication gap na nangyayari, considering na ang hinahanap ng taong bayan ngayon ay sagot mismo mula sa presidente hinggil po dito sa pagkakaugnay sa kanya sa mga kickback nung panahon ng eleksyon, lalo pat nababanggit yung mga alyansa, mismong yung artista, performer, nakatanggap rin, pumaldo rin. Kinumpirma po yan ni Congressman Egay Erice.
Hindi lang si Ege Irice, di ba, MG, pati si Congressman Toby Tiangco, nag-confirm na dyan. Actually, siyempre, naaawa din ako kay Yusek Undersecretary Claire Castro kasi ang hirap talagang magsinungaling eh. Ang hirap talaga na magsalita ka ng para bang pinagtatakpan mo na lang kung ano talaga nangyayari. Kasi, klaro, sinabi niya ni Senator Lacson. So, di ba, kung talagang sinasabi na walang ebidensya, si Senator Lacson na ngayon nagsalita. Merong ginawang affidavit si Yusek Bernardo, sumulat sa kanya at sinabi niya to. So, napakahirap talaga ng trabaho niya. Nakakatulong ba to? Siyempre hindi. Kasi parang lumalabas talaga at nakikita naman ng taong bayan na pinagtatakpan lang yung kasinungalingan. Hindi ko alam paano nilang pagtatakpan to ng tuloy-tuloy. Dahan-dahan na uungkat to, nakikita to ng taong bayan, nababasa, naririnig. Hindi nila mapigil. Di ba? Parang MJ, Admar, parang kala mo, tumahimik na. Biglang, ito na naman, may lumabas. No? Hindi natin malalaman. Baka bukas makalawa si Yusek Adrian Bersamin magsalita tungkol dito. Kung sila ay runner lang at talaga nagdi-deliver lang naman sila ng pera, pagpalagay mo na, kahit na siguro nakakuha sila kung anuman, no? Kung konti o anuman, pero hindi sila yung pinaka-beneficiaryo nung nangyaring korupsyon, nung nangyaring nakawan. If at all, runner lang sila. Tsaka kung tutugma mo, MJ Admar, di ba yung pinag-usapan na 100 billion na sinabi, o para sa Pangulo yan, ilagay mo yan dyan, tumutugma eh. Sinabi na rin ito ni Yusek Bernardo na yun nga, meron talagang 81 billion na pondo na siya nag-ayos, tapos meron pa kay Secretary Manny Bunuan na siya rin na nag-ayos. Kawawa dito yung mga bata, MJ Admar. Alam mo naman si Sec Manny Bunuan, matandaan na rin yan. Si ES Bersamin, may edad na rin yan. Paano ito may mga future pa? Masisira na lang ba yung pangalan nila na ganun-ganun na lang? Na pababayaan nilang magamit sila dito, pagtakpan nila ang lahat, na balang araw, alam din naman nila mauungkat to, at baka sila pa magkaroon ng kaso. Opo, Nako, mga kababayan, matindi po itong pahayag ni ni dating Congressman Mike Defensor. Ano po yung masasabi niya dito? Mag-comment kayo mga kababayan, no? Dito sa kanyang sinabi na paglabas ng tinatakpang korupsyon, hindi mapipigilan, mga kababayan. Pabor ba kayo dito? At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.